Nagpapanik ang lalaking ito na apakan ng preno pero apak niya'y gas. Agad bumilis ang sasakyang ginagamit sa pagmamaneho at umakyat sa gilid ng kalsada. Halos mahulog na sa kanal. Ang matandang instruktor na katabi niya ay napabuntong hininga na lang. Sanay na sa ganitong eksena kaya hindi na nagagalit. Ang pangalan niya ay Zhang Qi. 5 taon na ang nakalipas. Isa siyang alamat ng Bayan Bulak, isang racer na nasa tuktok ng tagumpay na may 5 kampyonato at mga drift na nakakapigil hininga. Tapos dumating ang aksidente, lumabas ang sasakyan sa track, kinansela ang mga record, dinungisan ng pangalan dahil sa nawawalang selyo. Nawala ang titulo, tinanggihan ng insurance, hindi binayaran. Wasak ang lahat ng kasamahan. Mula sa alamat, naging katatawanan ka. Ngayon, nagtuturo ka ng pagmamaneho para mabuhay, umaasa sa kaunting pera mula sa mga estudyante at mga pribadong klase sa gabi. Bukod sa masakit na paa, nasirang dangal, at nalimot na mga pangarap, malakas na ulan ang bumuhos habang kinukumpuni ng 2 lalaki ang nag-iisang sasakyan ng paaralan. Nakatanggap si Chuong Tran ng tawag. May isang tagahanga na gustong imbitahan siyang magturo ng pagmamaneho sa ibang lugar. Ibang lugar? Hindi ako pwede sa ibang lugar, sagot niya. Magkano ang ibabayad mo? Naalala ni Chuong Tran ang paglipad niya palabas ng kalsada sa Bayan Bulak. Noong taong iyon, maswerte siyang nakaligtas pero nabalian siya ng maraming buto. 5 taon siyang nagpagaling pero walang nangyari. Ikinwento niya na tinawag iyon ng mga organizer na isang insidente. Sabi ng kumpanya ng seguro, magbabayad sila, pero nang puntahan niya ang kumpanya ng seguro, sabi nila tapos na raw ang karera kaya hindi na pwedeng magbayad maliban na lang kung may tulong ng mga kaibigan. Wala pa rin siyang sapat na pera para sa operasyon. Kapag naiisip niya ang mga pinagdaanan niya, nadidiri siya. Gustong-gusto niya ang pagmamaneho ng karera, ibinigay niya ang buong buhay niya. Ngayon, hindi na siya naniniwala. Gusto na lang niyang matapos ang transaksyong ito para gaman ang kanyang pasanin. Tinitigan ng mabuti ng direktor ng pabrika ang salamin at nakipagkamay ng masigla kay Chuong Tinyor. Ipinagmalaki niyang ipakilala ang mga dekuryenteng sasakyan para sa mga matatanda na ginagawa ng pabrika. Tinawag niya itong pagpipilian ng mga matatandang may taste. Ipinakilala rin niya ang mga modelo ng sasakyan na nasa loob ng pagawaan. Sa totoo lang, naisip ko na kung ibebenta ang 2 modelong ito ng sabay, magkakaroon ng diskwento. Bagay rin ito sa kasalukuyang sitwasyon natin, na kung baha, lubog na lubog, kung tagtuyot, tuyot na tuyot. Sabi ng direktor, tumigil si Chuong Tinyor at hindi makapaniwala sa kanyang nakita nang makita ang maliit na sasakyan. Namumula ba ang mata ko? Baka nahihilo ako. Ito ba yung tinatawag na Audi? Yung Audi na pumasok sa Research and Development Center, kung saan naroon ang mga Easter egg na inilagay ng direktor. Ang lupa ay natatakpan ng dilaw na lupa. Pinaparamdam ito sa kanila ng direktor. Pero pagkatapos nilang tapakan, wala silang nakitang pagkakaiba. Ito yung lupa na dinala mula sa Bayan Bulak, sabi ng direktor. Grabe, nakasulat pa sa pader ang pangalan ng programa. Oy, Bayan Bulak, laging si. Napansin ng direktor ng pabrika na nawawala ang isang linya sa karakter na Vuong. Sinabi ni Mr. Zhang na napakaganda rin ng salitang si. Mr. Zhang, muli akong nakikiusap. Pumunta po kayo rito at tingnan muli ang litratong ito. Tingnan ninyo pong mabuti. Sabi ng direktor, nakatitig si Zhang Ji sa litrato. Matagal siyang tumitig pero wala siyang makita. Kumalat ang kalungkutan at pagkadismaya, kaya siya ay naging malungkot. Sabi ng direktor, ayaw niyang gumawa ng peke. Gusto niyang pangunahan ni Zhang Ji, gamitin ang kanyang karanasan para tulungan ang pabrika na bumuo ng isang team, para lumaban at makipagsapalaran sa Bayan Bulak. Pareho silang nasa sabik, pero umiling ang direktor. Ang budget natin ay 4 na milyon lang. Hindi ito sapat, hindi talaga sapat. Para sa pag-ayos pa lang ng sasakyan, kulang na, paano pa tayo magkakaroon ng resulta? Sinabi lang yan ni Zhang Qi, kaya hindi dapat maging layunin natin ang magkaroon ng resulta. Kung hindi, wala tayong mapapala. Sabi nga ni Qiang Zi, ano ba ang layunin natin? Huwag mapabilang sa pinakahuli. Pinapayuhan ni Qiang Zi si Zhang Qi na kumalma. Alam niyang maraming pressure siyang nararamdaman. Pero pagdating sa karera, ayaw niyang magmadali si Zhang Qi. Kung alam mo nang hindi mo magagawa ng maayos ang isang bagay, huwag mo na lang gawin. Sabi ni Qiang Zi, hindi naman daw ganoon. Si Wu Qiang, ang ginagawa niya ay para mabuhay. Tumingin si Zhang Qi sa direktor ng pabrika. Inilaan niya ang lahat ng puhunan sa karerang ito. Pareho nilang napansin ang pagbagsak ng pabrika. Ito ang kanilang sugal para mabuhay. Hindi na masaya ang matandang gumagawa ng sasakyan para sa matatanda. Akala niya si Zhang Qi mismo ang sasabak, pero hindi iyon ang iniisip ni Zhang Qi.
Maraming batang racer, hindi na nila kailangan pang magmaneho siya. Bumalik sila sa opisina para kumpirmahin ito sa direktor. Nagbigay siya ng isang kahilingan, mag-organisa ng isang friendly match para mapasaya ang mga tagahanga. Huwag, huwag, huwag. Kung makikipagkaibigan lang din, huwag na lang. Hindi pa tapos ang laban, nawala na agad ang pagkakaibigan. Sabi ni Zhang, tayo raw ang magmamaneho ng Audi na yon. Kayo rong dalawa ang nakasakay sa Audi na napapaligiran. Parang bumabalik ang dating kaluwalhatian ni Kuya Kiang. Ngayon, kailangan nilang lumaban para sa mga fans. Lagot na. May problema ang makina ng sasakyan na to. Elektrikong sasakyan to. Saan nanggaling ang makina? Bakit parang nararamdaman kong nanginginig ang sasakyan? Ako ba ang gumagamit? Sabi ni Zhang, hindi raw siya natatakot, pero nakakabit ang seatbelt sa upuan ng pasahero. Nakita nilang nakatingin ang mga fans sa kanila. Click, kinunan na sila ng litrato ni Direktor. 2 taong nagpadyak ng gas at lumabas ng pagawaan. Ang ilalim ng sasakyan na to ay matibay rin pala, napakatatag. Tahimik ang buong eskwelahan, nagtataka ang lahat na nakatingin sa labas. Ang magaling na Audi, punong-puno ng pinsala. Sawa na rin ang 2 tao. Parang nasa washing machine si Kuya Kwang, samantalang inaalala ni Chuong ang nakaraang karera. Oh, gagawin pa ba natin? Hindi ba talaga to masisira? Padyak ng todo, padyak ng todo. Hindi to electric, todo na to, todo na to. Ito lang ang bilis niya. Malapit na tayo sa lubak, buksan mo na ang wiper. Sumalpok sa lusak ang maliit na Audi pero sira ang wiper. Si CUNG, bilang tagapagbantay, ay sumilip sa labas. Sa gitna ng mga mamahaling sasakyan, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Kahit anong sigaw niya, hindi pa rin bumibilis ang sasakyan. Mag-ingat sa kurbadang pakaliwa, umangat ang 5 gulong. Malapit nang mapahiya ulit. Buti na lang sa kritikal na sandali, ang Porsche ni Mintip ay sumugod, si Truong Tinyor ay kumabig pa kanan at hirap na nakatakas. Sinulyapan sila ng lalaki sa tabi at inapakan ng gas. Hindi sapat ang kuryente ng maliit na Audi, kaya nakasunod lang. Sa tuwing susubukan ni Zhang Qi na lumampas, haharangan siya ni Baoshi ni Ming Jia. Nagkagalit ang 2 maliliit na kotse. Magaling siya sa pagliko. Damaykit ka at sumabay sa agos ng hangin sa likod ng kotse niya. Magkatabi ang 2 kotse sa ikalawang lap. Matapos ang isang pagtalon, parehong bamuka ang bibig ng mga kotse. Mas matibay ang Audi kaysa sa Baoshi ni Ming Jia, kaya mabilis itong nalaglagan ng pyesa. Para manalo sa karera, isinakripisyo ni Kuya Kiang ang kanyang sarili. Tinanggal ang seatbelt at tumalon pababa. Panalo, napakagaling. Ang mga manggagawa ay parang mga bituin na pumapalibot sa buwan, pumapalibot sa 2 tao sa gitna. Ang palakpakan ay tila nagbabalik sa kanila ilang taon ang nakalipas. Hinihila ni Direktor Zhang si Cheng Ji sa isang tabi. Hindi rin masama yung pangalawa, di ba? Bakit hindi mo rin siya isali sa racing team mo? Tignan mo naman si Cheng Ji. Nag-iisip kung saan makakahanap ng libreng racer. Inihain na ni Direktor Zhang sa harapan niya. Walang hadlang, madali siyang makakatipid ng pera. Ipinapahayag ko, ang Zindi Racing Team ay opisyal ng itinatag. Layunin, Bayan Bulak. Tumanggi si Anshing dahil masyadong maliit ang 4 na milyon. Kulang ang pera, 100 araw na lang bago ang karera. Ayon sa bagong patakaran, pagkatapos ng nangyari sa'yo, kailangan pang mag-modify ng hiwalay na sasakyan para makasali. Ito ang pagsubok sa kaligtasan sa banggaan. Alam ba ninyo kung ano na ang sitwasyon sa Bayan Bulak ngayon? Noong ika-5, pagkatapos lumabas ni Zhang Ji sa ospital, sumali ang koponan ng Guangke sa Bayan Bulak. Sa loob ng maraming taon, umaasa sila sa teknolohiyang hybrid para manguna sa mga ranggo. Kinukuha pa nila ang mga profesional na manager. Ang huling resulta ni Zhang Ji, mas mabilis pa siya ng 1 minuto 30 segundo. Tama. Patuloy na sinasakop ng Guangke ang unang at pangalawang pwesto sa loob ng 4 na taon. Ang kampiyon sa team noong nakaraang taon ay halos 1 minuto mas mabilis kaysa noong Kia. Alam mo rin yan, di ba? Nag-research ako. Anong ni-research mo? Talunan din naman tayo.
Hindi ko ni-research kung paano tayo mananalo. Ni-research ko lang kung paano matalo ng may dignidad. Yung hindi masyadong nakakahiya. Nagtataka kayo sa sinasabi ni Zhang Qi. Ang gusto lang niya ay mapatakbo yung karera. Hindi ba nakakahiya yan, Zhang Qi? Anong nakakahiya doon? Nakakahiya yan. Hihiga na lang ako para kumita ng pera. Hindi ako basta-basta magpapabaya sa iyo na nagiging halimaw. Sino ka ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Sino ako? Sino ang kayang tumayo at kumita ng pera? Ikaw ang hari ng bayan bulak. Sa ilalim ng galit na dagandong, ang pabrika ay natahimik. Tuwang-tuwa si Kuya CUNG na kinuha ang kanyang telepono at sinabing maraming tagahanga pa rin ang programa sa internet. Inaasahan nila ang pagbabalik ng hari ng Chuong Tenure. Chuong Tenure, ang kahihiyan ng bayan bulak. Chuong Tenure, lumabas sa karera, nagdulot ng pagbabago sa mga panuntunan sa kaligtasan na nagpahirap sa maraming koponan sa karera. Isang programang walang pusong nagtuturo sa pagmamaneho. Ginagamit ang lahat ng paraan para magkaroon ng kliyente. Naguguluhan si An Kwang kung bakit ganito. Sinisisi ng programa ang algorithm ng malaking datos. Tapos nagkwento tungkol sa kanyang estratehiya, magtipid ng pera, kumuha ng puntos, at sikaping hindi mapunta sa huli. Kailangan nila ang perang ito. Malapit nang magsara ang eskwelahan. Hindi sigurado ang kanilang kinabukasan. Tinanggap ni Chuong Try ang bag ni Chuhai. Ipinakilala ang pabrika. Maayos pa rin ang pagawaan. Pero lumipat na ang eskwelahan. 3 na lang sila. Sabay silang tumingin sa labas ng bintana. Yung estudyante raw doon sa labas, sumalpok na naman sa poste. Kaya si Zhang Ji na naman ang sisisihin para kay Xiaohai. Estudyante ko yun. Sabi ni Zhang Ji, walang problema sa pagmamaneho ni Xiaohai. Sadyang malas lang. 2 taon na, hindi pa rin makapasa sa lisensya. Bigla namang nabanggit ni Xiaohai ang pangalan ng mekanikong si Antin. Napadala na raw yung unang bayad ng direktor. Pagdating ng sasakyan, ilang araw na lang, dadalhin ni Zhang Ji si Xiaohai sa dormitoryo. Mas maganda ang kapaligiran kaysa sa dormitoryo sa pabrika. Mayroon ka talagang kakaibang katangian. Yung ibang mga racer, malalaki ang leeg, ikaw naman, mahaba, malaking kalamangan din yan. Nakakakita ng malayo, kaka-rating pa lang, nakikita na agad ang finish line bago pa dumating ang karera. Gusto ng programa na alamin ang sitwasyon. Naglagay na ng mga harang para subukan ni T.I. Yuhai. Anong susubukan? Coach, nakikita mo ba yung harang na yun? Mamaya, maghanap ka ng punto kung saan sa tingin mo pinakahuli ka na makakapagpreno. Simulan mong magpreno at huminto ng malapit hanggat maaari. Habang nagpepreno, gamitin mo ang buong lakas mo, pero hindi dapat mag-lock ang mga gulong. Kung saan ka huminto, doon na yun. Si T.I. Yuhai, tuloy-tuloy ang pagbusina, naghahanda ng umarangkada. Ang mga taong nanunood mula sa malayo ay hindi gaanong umaasa. Ngunit ang pagpapatakbo ng panay yon ay nagpakaba sa lahat. May sumigaw ng napakahusay, at nagtipon ng lahat. Pinuri ni Zhang Ji ng may pag-iimbot dahil mas maganda ang resulta nito kaysa sa kanya. Hinimok niya si Kwang na ipakita rin ang kanyang talento. Ang pakiramdam ng brake pad na ito ay luma na, kailan ito pinalitan? Kaninang umaga. Napakabago pa, hindi pa lubos na nagagamit. Zhang Ji, nagagamit ko na ang brake pad para sa iyo. Subukan mo. Ako, hindi na. Umupo siya sa upuan ng driver para patunayan sa kanyang mga kaibigan. Pero kung ikukumpara kay Kuya Kwang, napakaingat niya. Medyo tuyo ang preno. Masyadong maayos na ang preno na to. Doc, kailangan mo nang burahin itong video na to. Hindi na kailangang burahin. Walang nakakuha ng video. Ang layo kaya, gusto ni Kuya Kwang na bumawi. Pero gusto lang ni Chuong na magpakitang gilas. Pagkatapos mag-shift, inapakan niya ang gas at tinanggal ang mga poste. Sa araw, nabigo siyang magturo ng 7 beses. Naisip niyang bumawi sa gabi. Pinahawak ni Chuong Try kay Xiaohai ang kamay niya para sanayin ang kakayahang mag-react. Binitiwan ko ang kamay mo para mahuli mo ang bola. Para sanayin ang reaksyon mo. Ulitin natin. Magaling, hindi ka rin maloloko ng panggugulat. Biglang natahimik ang binata sa pagawaan. Medyo awkward ang atmosphere. Gustong-gusto ni Xiaohai na masaksihan ang galing ng kanyang master. Magpalit kayong dalawa ng pwesto. Handa na si Zhang Qi. Bago magsimula, kailangan pa ring magsabi, ha?
Sige, sinubukan niyang itaas ang kamay ng tatlo. Pero kahit anong gawin niya, ni minsan hindi niya nahuli. Hindi na yan maaga, matulog na tayo. Wala silang profesional na pasilidad, kaya kailangan nilang mag-imbento. Bawat padyak ni Xiaohai ay eksakto at matatag. Si Zhang Qi naman, parang bentilador kung umupo, base sa kanyang aura. May napansin ka bang kakaiba sa team natin? Mahirap. Dalawang sasakyan, parang lumilipad sa track, laging may distansyang 1 metro. Kahit anong gawin ni Kuya Kiang, nakasunod pa rin si Xiaohai sa likod. Hindi ko rin alam kung bakit ako ang napili niyang maging tagapagsalita. Sabi ni Zhang Qi, hindi ka raw nahihilo sa sasakyan at malakas ang determinasyon mo. Siyempre, pwede rin kitang bigyan ng libreng 2 taong titingin sa rearview mirror at pupurihin ang batang yan sa galing niya. Dahil natatakot mabuko, biglang huminto ang sasakyan sa harap. Si Zhang Ji naman ay sumakay sa passenger seat ng sasakyan sa likod, at sinabihan siyang magmaneho pa ng 1 ikot. Tinitingnan ni Zhang Ji ang kaliwa at kanang paa ni Xiaohai. Bawat galaw ay tama, parang isang tunay na racer. Umiikot ang gulong sa likod, humihinto, tuloy-tuloy ang drift. Nakapagkarera ka na ba dati? Kinumpirma ni Xiaohai na hindi pa siya nakakapunta sa racetrack. Bago lang siya pumunta sa factory. Marami ka ng taon na nagmamaneho bilang test driver, at ang manalo sa bayan bulak ang pangarap mo. Dati, noong nagmamaneho ka pa bilang test driver, naranasan mo na ang iba't ibang panahon. Ang pangarap mo ay magkaroon ng sarili mong sasakyan. Nasa likod ng bintana ng sasakyan ay nakadikit ang pangalan mo. Si Xiaohai ay nagsimulang maging pamilyar sa sasakyan, at nagsimulang humarurot ang sasakyan sa palaruan. Paminsan-minsan, umuupo si Zhang Qi sa upuan ng pasahero at itinuturo ang mga pagkukulang ni Xiaohai. Bilang 5 beses na kampyon, ibinabahagi niya ang kanyang karanasan. Parehong may mga estudyante sina Zhang Qi at Kuya Kiang, at paminsan-minsan sumasakay din si Anjing sa sasakyan. Itinatala ko ang mga gawi sa pagmamaneho ni Xiaohai para maayos ang karera ng kotse. Bahagyang apakan mo ang preno gamit ang kaliwang paa mo sa kurbada, para mas sumunod ang likod ng kotse. Ang kurba na ito ay katulad ng huling kurba sa ba. Ang iyan bulak na napanood ko sa video ay halos katulad. Mahigpit na nakakuyom ang kanang kamay ni Zhang Qi at nananahimik, para kang bumalik sa bayan bulak mula sa ibang panahon. Tandaan mo ang pakiramdam na ito. Tiyak na makakarating ka sa kerahan ng bayan bulak. Ikaw, hindi mo ba gustong subukan ulit? Hindi siya sumagot. Nahihiyang nakasandal ang ulo niya. Napapanaginipan pa rin niya ang panaginip na iyon. Ang sarap talaga sa pakiramdam na gawin ulit ang gusto ko. Tama, naalala niya ang sinabi ni Xiaohai. Pwede siyang sumali sa mga lokal na karera. Sabi ni Kuya Kwang, matanda na raw siya at huwag nang makisali. Tapos naisip niyang binubuli niya ang baguhan. Kung manalo, walang karangalan. Kung matalo, nakakahiya. Gusto ko pa ring magmaneho pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay. Sa wakas, dumating na ang baniling karera. Bahagyang nabangga ang front bumper, nag-alala si Antin, pero napawi ang pag-aalala ng kasiyahan. Kapag ibinenta ang mga pyesa, mas mura ang front bumper. Talagang limitado ang budget. Bukas, makikipagkita ako sa direktor ng pabrika. Tingnan ko kung makakahingi pa ako ng kaunting pera. Nang makita ang pagdrift ng sasakyan sa bakuran, napaluha ang direktor sa pagkaantig. Si Kuya Kwang ay humigop ng kaunting tsaa at nagpanggap na mahirap. Dinura ng direktor ang basang tsaa at maghahanda sanang magsalita, pero pinutol ni Chuong ang tawag. Si T.I. Yuhai naman ay gustong ipasakay ang direktor para makaranas. Masyadong malapit ang pagkakaparada ng mga sasakyan sa harap at likod, kailangan niyang umikot para makapunta sa upuan ng pasahero. Pinaandar ang makina. Ibinayong kaliwa ang manibela, pagkatapos ipasok ang gear, sabay apak sa clutch at gas hanggang sa dulo. Nakita ni Kuya Kwang ang pag-aalinlangan ng direktor. Alam niyang may problema sa huling halaga ng pera. Nakita ang hitsura noong siguradong nahirapan ang kanyang ama. Sa tingin ko, kung matapos natin ang 1 ikot, mapapanatili natin kahit man lang ang unang pondo natin. Baka makuha ng galing ng batang ito ang loob ng direktor. Hindi ko masabi kung sa galing, pero sa emosyonal na aspeto, sigurado. Nakita ni Zhang Qi na mag-ama sila. Ang pagtrato kay Xiaohai sa pabrika, ang pakikitungo sa kanya ng mga pinuno ng pabrika. Sinasabi na ang lahat. Nagtanong-tanong na ako. Hindi lang kamukha ng nanay niya. Apelyido rin niya ang gamit. Sa palagay ko, nag-uusap na ngayon ang mag-ama sa loob ng kotse tungkol dito. Kinakasuhan ng pabrika dahil sa paglabag sa copyright ng disenyo at hindi na makapag-produce. May senyales din na aatras ang mga namumuhunan. Nag-aalangan na si T.I. Yuhai, pinagalitan ng kanyang ama.
Ang Barcelona ang pangarap ng anak ko. Siguro ito na lang ang tanging magagawa ko para sa kanya. Huling taon na ng Barcelona ngayong taon, kung hindi siya pupunta, pagsisisihan niya ito. Nang huminto ang kotse, nakangiting-ngiti ang direktor sa passenger seat. Sabi ng isa, mahusay magturo ang isa. Sabi naman ng isa, may talento ang bata. Ang saya-saya. Walang nag-uusap tungkol sa problema nang pumayag ang direktor sa huling pera. Kakabukas pa lang ni Zhang ng pinto ng kotse nang dumating ang isang commercial vehicle. Sumakay ang direktor sa likod at pinanood ang paglayo ng sasakyan. Gumaan din ang loob nila, pero hindi pa sila gaanong masaya. Mula sa malayo, may narinig na preno ng sasakyan. Direktor, baka gusto niyong isali ang driver ninyo sa karera. Binuksan ang pinto sa likod. Seryoso ang mukha ng direktor. Ngumiti si Zhang, alam niyang may problema sa huling pera. Kung makakaisip kayo ng paraan para makapagpatuloy. Kung gayon, mag-iwan lang kami ng Turn Thea Coffee ng maliit na marka. Isang maliit na logo na ganito. Idikit na lang. Kung hindi gumana, hindi na kailangang ibalik sa akin ang pera. Ituring na lang na parusa sa akin dahil sa sinabi ko na hindi ko nagawa. Wala siyang nagawa kundi kumaway at isara ang pinto ng sasakyan. 50 araw na lang bago magsimula ang bayan bulak-bulak, nagtipon ng buong grupo para maghanap ng solusyon. Kailangan ng isang racing team ng kahit 3 sasakyan. 2 sasakyan para sa laban, isa para sa crash test. Ang sasakyan para sa crash test at ang sasakyan ni T.I. Yuhai ay kailangan. Sasakyan ni Zhang Ji, at pwede silang sumuko agad pagkasimula kasi kailangan lang nila ng puntos. O tatakbuhin pa rin nila hanggang dulo, sayang naman kung hindi, takbo lang ng takbo hanggang hindi na kaya. Ang inosenteng sinabi, kaya hindi natatakot, pinapaurong ang mga matatanda. Gusto rin ni Zhang Ji na makatawid sa finish line, hindi lang siya nagsasalita. Hindi alam ni Antin ang tungkol sa mag-amang Xiaohai, medyo nagrereklamo. Kung maging maayos ang lahat, kailangan nating magdagdag ng 500,000 para sa mga pyesa. Halika rito, may sasabihin ako sa iyo. Bumulong si An Kwang. Sa tingin mo, kung si T.I. Yuhai ay nasa ibang racing team, sapat na ang 2 milyon para makabili siya ng pwesto sa karera. Pero sa kay Chuong Tenure, mas maganda ang matatanggap niyang Trato. Hinuha ni An Cung na sinasadya ito ng mag-ama. Parang ganoon nga, may naisip ako. Ang naisip ni An Cung ay ibenta si T.I. Yuhai. Kumita si Chuong Tenure, magaling magmaneho ng karera si T.I. Yuhai, kaya maganda para sa lahat. Tama na. Isang sabi ko lang, naiintindihan mo na agad. Hinahanap ni Chuong Tenure ang dating ahente. Ang kasalukuyang manager ng racing team ni Kwang, mas mataas ang katayuan kaysa sa kanya, punong-puno ng pangungutya ang mga salita niya. Sinasabi mo ba yung mga bata sa team ko, kapag nababanggit ka nila, mahigit kalahati sa kanila ang nakakaramdam na lumabag ang sasakyan mo noon, sa regulasyon. Kung hindi, paano ka tatakbo ng ganoon kabilis? Ang karera 5 taon na ang nakalipas, dahil sa pagtatatak ng chip kaya ang resulta ay kinansela. Puno ka ng panghihinayang, pero tinanggap mo ang patakaran. Mabuti at tinanggap mo ang patakaran. Ang patakaran ay patas para sa lahat. Tama. Pinapanood niya ang camera sa loob ng sasakyan habang nagdadub. Nasisiyahan si Manager Ye kay Xiaohai pero mayabang pa rin. Ang halagang yan, napakataas na niyan, ha? At saka, hindi pa niya napapatunayan ang sarili niya sa karera. Tingnan mo, kaya mo bang garantiyahan sa akin? Sabihin mo, kahit sa ang team sa racing team mo. Kaya siyang bigyan ng pangunahing posisyon. Kapag naglalaro, ang logo ng pabrika ng tatay niya ang nakaimprenta sa damit niya at sa sasakyan. Susubukan kong ayusin. Magkamayan, tapos na ang deal. Sa daan pa uwi, naipit sa trapiko. Ang palabas ay tungkol sa nangungunang racing team, tungkol sa mga kahinaan ng kanilang sasakyan, pero hindi yan problema kay Xiaohai. Nakita ko na ang paraan ng paggawa at ang blueprint ng disenyo ng KY-10. Napakaganda, kung ganun, hindi na ako. Ang manager ng racing team na Kwang Kak, si Laudip, pinahahalagahan ka niya. Sa totoo lang, gusto ko rin na doon ka mag-develop dahil wala na si Xiaohai. Aatras na ang racing team na Turn Thea. 2 milyon, ibalik sa direktor. Kumita si Chuong Tenure ng bayad. Ang paglilipat ang pinakamagandang solusyon. Kapag nagsama-sama, isang tumpok ng buhangin. Kapag naghiwa-hiwalay, isang tumpok ng maluwag na buhangin. Medyo okay na rin ang ganitong sitwasyon. Gustong samantalahin ni Xiaohai ang pagkakataon. Gusto lang ni Zhang na umalis siya ng mapayapa, kaya nagsasabi ng masasakit na salita. Walang anumang saysay ang ating grupo. Xiaohai, tignan mo,
Mas maganda bang pakinggan kapag sinabi ko ito sa iyo? Sa kasalukuyan mong kakayahan, kailangan mong magbayad para makapagmaneho sa malalaking racing team. Kaya hindi talaga masasabi na ikaw ay isang instrumento para kumita ng pera. Hindi tanga si Xiaohai. Alam niya ang pag-aalala ni Manager Ye. Nag-aalala ako na baka magdulot sila ng gulo kay Guangke. Mas mabuti na rin na sumali sa malaking karera kahit magtiis ng kaunting sama ng loob. Kung masira ang sasakyan sa daan, mawawalan ng saysay si Xiaohai. Inaaliw siya ng lahat bilang pamamaalam kay Xiaohai. Humihingi sila ng souvenir, yung bintana sa likod ng binagong sasakyan. Dati, maraming taon akong nagsubok ng mga karera ng sasakyan. Sa tuwing sinusubukan ko, pagkatapos kong subukan, idinidikit ang pangalan ng ibang tao sa sasakyan. Ngayon ko lang nakita ang pangalan ko sa bintana ng sasakyan. Dalhin mo na rin yung pinto. Umalis na yung commercial vehicle na dala yung pinto na may dalawang pangalan. Hindi ibinaba ni Zhang Qi ang kanyang kanang kamay nang ihatid si Xiaohai. Natahimik ang lahat. Tumama ang martilyo sa karakter na Wang, nawala ang gitnang linya. 3 paalang na linya, isang patayong linya, kulang ng isang linya. Nawala nila ang kanilang pangarap. Iwinagayway ni Zhang Qi ang kanyang kaliwang kamay, nagpaalam sa pangarap na nagkaroon na. Tapos nawala pa. Kinayod niya ang sticker sa dingding, hindi niya malimutan ang manipis na pag-asa na iyon. Hindi mo ba gustong subukan ulit, guro, ang finish line ng Bayan Bulak? Ang ugong ng combustion engine, hanggang sa sumabog ang makina, nawalan ng preno. Ang dating titulo ng kampyon ay naglaho. Ang pagdanas ng sakit o ang pag-iwas dito, parehong maaaring magpalaya. Nagkawatak-watak ang buong team, ibinenta ang mga ari-arian at kagamitan, at tinuring na basura ng mga eksperto. Pinigilan ni Kuya Kwang ang mga argumento ni Tin, kailangan nila ng pera. Sasabihin ko sa inyo, sa totoo lang, ngayon, ang mga gamit ninyong ito ay basura na, kaya huwag na ninyong ibenta. Lumayo ang ingay ng pagtatalo, itinapon ni Truong ang sigarilyo at tumayo. Naalala ang maraming bagay tungkol sa gawang bahay na kagamitan sa pagsasanay. Naalala niya na gustong magsanay ni Chohai sa Bayan Bulak, pero palaging tinatanggihan. Ipinagbabawal ng pamahalaan ang pagpasok sa loob sa panahong walang kompetisyon, pero maraming palihim na pumapasok para mag-ensayo. Hindi patas para sa best racing team. Malinaw na hindi siya miyembro, pero si Xiaohai ay isa ring walang pangalan. Hindi niya makita ang pangalan niya sa mga sticker ng sasakyan. Opisyal, dahil sa pangarap niya, sumugod siya sa opisina ng manager. Bakit wala ang pangalan ko dito? Kinuha ni Manager Ye ang sticker ng sasakyan, hindi man lang tiningnan. Para bang alam na niya, isang tagahanga ang pumuri, kinilala, tapos mga salitang opisyal. Ang pagtatalo ni Xiaohai ay sumire sa pagkukunwari ni Manager Ye. Alam mo ba kung ano yung tinatawag na proteksyonistang pagbili? Para kang Disney na bumibili ng karapatan para pigilan ng iba na takutin si Mickey Mouse. At saka, pangako ko lang yan sa'yo. Hindi rin naman nakasulat sa kontrata na ikaw talaga ang dapat sumabak sa karera. Hindi nyo po pwedeng gawin yan. Hindi ba't napag-usapan na natin ang pangit ng ugali ni Manager Ye? Nakakadiri. Pinaupo niya si Xiaohai at nagsimulang magpanggap. Pinanggako niya na sa ganitong panahon sa susunod na taon, ipagkakaloob niya kay Xiaohai ang pinakamagandang karera. Manager Ye, ang gusto ko ay hindi kailanman naging kotse. Gusto ko lang ng pagkakataon sa karera sa Bayan Bulak. Patunayan ang sarili mo. Suot mo ang kasuotang ito. Hindi ka ba nagmamalaki? May ilang mga racer na umaalis sa Guangke. Hindi lang iyon, makakakuha pa sila ng mas malaking entablado para sa kanilang sarili. Hindi sumagot si Xiaohai, tumalikod at umalis. Para sa kanya, ang Bayan Bulak ang pinakamalaking entablado. Sa huling gabi, inihandog ni Xiaode ang kanyang regalo. Bawat tusok doon ay tinahi mismo ng kanyang kamay. Para kay Zhang Qi, may iba itong kahulugan. Ang ganda, siguradong gumugol ka ng maraming oras dito. Ano, kung sana'y ginugol mo ang oras mo sa pagbuburda sa pag-aaral magmaneho, baka nakapasa ka na. Ginagamit niya ang regalo para ipalit sa sticker ng kotse ni Xiaohai. Kahit wala siyang lisensya, nakakuha pa rin siya ng bahagi ng karangalan na nauukol sa mga kotse. Nakatayo siya sa harap ng S-curve at nag-isip ng matagal. Parang ikinukwento ng bawat kurbada ang nakaraan. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang kotse numero 26. Bumantong hininga siya at pagkatapos ay tinapak ito. Maglakad-lakad tayo. Ang kotse ng mag-aaral na nagmamaneho sa kalsada ay nagpapaalala sa kanya ng mga lumang kwento. Bawat kurbada, bawat pagpihit ng manibela ay hindi lamang mga kanal sa alaala. At saka, ang sirang preno ang pinakamagandang paraan para talunin ang takot. Ang harapin ang takot, talunin ang takot, harapin ang takot.
Inuulit niya ang 8 salitang ito. Apak na apak sa gas, nakatingin sa babala ng matarik na kurbada. Nag-drift siya, pero huli na ang preno. Sumalpok siya sa banta ng bato sa gilid ng daan. Umuusok ang sasakyang ginagamit sa pagmamaneho. Nakakulong siya sa upuan, hindi maalis ang seatbelt. Nasa malapit lang ang telepono, pero hindi niya maabot. Sumabog ang sama ng loob. Nagbabalita ang radyo tungkol sa nagretirong atleta. Isa rin siyang atleta, pero humantong sa ganitong wakas. Ang unang pwesto ay hindi kinikilala, punong-puno ng sugat, walang nagtatanong kay Han. Ang karangalan ay naglaho. Ang huling season ng Bayan Bulak na sana'y makapagpatunay. Pero tinalikuran mo ang pagkakataon. Ngayon kahit simpleng kurbada ay nababaliktad ang sasakyan. Nagtitipong sama ng loob, umiiyak ka na parang bata. Si Xiaohai na may flashlight ang iyong nagligtas. 2 tao ang sumagip sa iyo mula sa sasakyan, bakit ka bumalik? Gusto mo bang magnakaw ng kaalaman? Umalis na ako sa Guangke. Pagbalik ko sa driving school, narinig ko ang ingay kaya agad akong pumunta. May narinig ka pa bang iba? Nagmaang-maangan si Xiaohai, sinabing walang narinig na iyak. Pinayuhan mo si Master na magpatingin sa ospital, pero ayaw na ni Zhang Ji. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagtaob ng sasakyan. Naghahanap siya ng dahilan na pangkaraniwan ng preno ng sasakyang ginagamit sa pagmamaneho. Alam ni Xiaohai na pinapanatili ni Master ang kanyang dignidad, kaya sumasang-ayon na lang din siya. Kung ganyan, sabihin mo na lang na ako ang nagpataob ng sasakyan, hindi pwede. Huwag, huwag, huwag. Maraming beses na akong napahiya. Wala na yan. Sabihin mo na lang na si Wu Qiang ang nagpataob noong bumabalik na ang pangarap. Nagsusumikap ang lahat. Ibinabalik ni Zhang Ji ang perang pinagbentahan ng mga estudyante. Nakikialam na naman ang direktor. Boss, katatapos lang naming mag-self-assessment. Noong nakaraan, nagkaproblema ang ugali ko dahil may sentimental value sa akin ang mga gamit na to. Baka pwede nyo na lang po bilugan ng presyo para sa amin. Ipinagbili na nila ang lahat ng ari-arian nila, pero kulang pa rin ang pondo. Pinagsama-sama ng lahat ang kanilang ipon para makabili ng mga pyesa. Naibalik ang pinto, bumalik ang 2 pangalan. Kung makapasa sila sa crash test, may slot sila sa kompetisyon. Pero isinaayos ni Manager Ye ang kanyang sasakyan at programa. Crash, pagmamataas, pag-iisa sa kanyang mga salita. Kung sanay na si Chuong, magrehistro tayo ng isang racing team. Kailangan natin ng 2 sasakyan. Si T.I. Yuhai ang magmamaneho ng isa. Sino sa inyo ang magmamaneho ng isa pa? Ako ang magmamaneho. Nagbibiro ka ba? Ganyan pa rin siya magsalita. Sandali lang siya magmamaneho. Susuko rin yan. Sa ugali niyang yan, kampante ka ba? Manager Deep. Si Chuong ay nagpakumbaba at sumunod. Sinasabing sumuko na siya sa kompetisyon. Parang hindi man lang sumali. Sa punto ng mga puntos, ganoon nga, nagbibiro lang ako. Tumingala siya kay Manager Deep. Malinaw ang posisyon. Si Chuong ay parang langgam na lang ngayon. Ngayon, ang natitira na lang ay walang buhay na katawan. Ang ngiti ni Manager Ye ay nanigas. Naalala niya ang lumang tagpo at ang kantang kinanta niya para sa programa noong mga nakaraang taon. Noon, nakatayo ka sa itaas, at ako naman ay nasa likod. Nang maisip niyang kakanta ka pa, hindi natuwa si Lolo Ye. Ang pagsubok sa banggaan ay malapit nang magsimula. Pakiusap, lumayo ang lahat ng empleyado sa lugar ng pagsubok. Bumukas ang mga ilaw. Ito ang halimaw na hybrid ng racing team ng Guangke. Huminga ng malalim ang lahat. Tapos na ang pagsubok sa banggaan. Pakiusap, pumasok ang mga empleyado sa field. Diretsong bumaba si Anjing, hinarang siya ng mga empleyado. May 2 grupo ng empleyado na sumusuri sa kalagayan ng sasakyan pagkatapos ng banggaan. Sa bawat kategoryang pasado, nakahinga ng maluwag ang lahat. Basta't pasado lahat, may laban sila. Okay ang fire extinguisher. Okay ang data ng dummy. Teka, may bitak ang roll cage ng Team Turnthea. Hinihila na ang sirang sasakyan. Si Antin, nagsisisi sa upuan ng driver. Namatay ang apoy ng pangarap. Ang mamahaling champagne ang tampok sa farewell party. Kinukwestiyon ng lahat ang sarili. Pinapayuhan ng programa na huwag sumuko. Hanggang dito lang ang kaya natin. Hanggang dito lang ang level ko. Ako lang naman ay mekaniko sa driving school. Hindi ako kasing galing ng mga instructor. Ikaw, anong alam mo? Puro bagsak ka lang sa exam. Nagpapakumbaba lang ako. Mas gusto ko yun para hindi sila mainggit. Namumugto ang mga mata ni Xiaohai habang tinitingnan ng bagong kasama. Hindi ito sa kanya. Nakita ko ito malapit sa sasakyan. Siguro kasama itong nabasag. Ano to? Siguradong hindi ito galing sa sasakyan natin. Bakal to.
Bakit kaya ikakabit ni Zin ay yan sa sasakyan? Ang pagkakabit nito ay paglabag sa regulasyon, di ba? Galing ba yan sa sasakyan ng kalaban? Inilagay niya ang dokumento sa mesa ng namamahala ng liga. Hinihiling na patunayan. Akala ng namamahala na aatras si Turnthea. Pero si Chuong ay 5 beses ng kampyon, Artikulo 53 ng Blue Book. Ano? Blue Book? Ayon sa Blue Book, ang mga sasakyang sumailalim sa inspection. Matapos ang banggaan ay itatago sa organisasyon. Pinuri siya ng leader dahil naiintindihan niya ang mga patakaran. Sabi niya, iginagalang niya ang mga patakaran. Sa garahe, pamilyar ang pakiramdam ng eksperto sa inspection kay Chuong. Ang nagbukas ng takip ay ang lumang kaibigan 5 taon na ang nakalipas. Ang kotse na iyon, dapat sana'y na-dispose na. Pero nakita kong hindi malilimutan ang karera na iyon kaya itinago ko pa rin. Bumabalik ang nakaraan, alam mong hindi na maibabalik. Nagsimulang maglakad-lakad at hindi sinasadyang nakita ang selyo. Nagdadala ng manipis na pag-asa. Tiningnan ang numero 02 taon 676. Nag-uma pa ang emosyon, namumula ang mga mata. Ito ang mula sa karera kong kotse. Kinumpirma ng eksperto ang pagkakakilanlan. Kalmadong sinabi ng leader na basurang piraso. Hindi ko pa nga naayos, sira na agad ito. At saka, hindi na mababago ang resulta. Hindi ko kailangan ng resulta, pero kailangan ko ang aking dangal. Pero hindi ba't nangyari na ang sa iyo? Hindi pa nangyari, tinanggap ko lang. Akala ko talaga dahil sa lubak-lubak na daan. Kaya nahulog itong bagay na ito sa akin. Kaya tumaas ang horsepower ng kotse ko at bumilis ako ng ganoon. Sa loob ng maraming taon, hindi ako sigurado kung malinis ba ang 59 na minuto at 58 segundo ko. Chuong try, pero kailangan nyo munang sabihin sa akin. Chuong try, nitong mga nakaraang taon, ang record sa karera ay umabot na sa 57 minuto. Bakit ka pa nag-aalala tungkol dyan? Syempre nag-aalala ako, record ko yun. Ang pinuno, nagsasalita tungkol sa mga patakaran na parang walang pakialam sa nararamdaman niya. Pero para kay Chuong Try, ito ay pagpapatunay ng kawalang sala. Nakita ko na, ang team ng Kwangkap, gumamit nga ng mga materyales na labag sa regulasyon. At saka, kinabit pa sa harap ang isang walang laman na frame at nakatagong damper. Sige, wag na nating pag-usapan ang nakaraan. Pag-usapan natin ang kasalukuyan. Dapat bang alisin sa karapatan si Kwangkap dahil sa pandaraya? Pag-aaralan at tatalakayin yan ng aming komite teknikal. Nandito na ang ebidensya. Ano pang pag-aaralan nyo? Dapat bang ibalik sa amin ang aming laban? Ganito yan, lilinawin ko sa inyo dahil wala pang nakakaalam kung ano ang mangyayari kapag bumangga kayo sa isang sasakyang pasado sa regulasyon. Pero ayon sa patakaran, maaari naming ayusin na muli kayong bumangga. Kung may dagdag na gastos, paano na, at ang oras? May sinasabi ba ang Blue Book kung paano haharapin ang mga sitwasyong hindi pa nangyayari? Wala ngayon, pero meron bukas. Gets mo? Hindi ko gets. Di ba sabi mo nirerespeto mo ang mga patakaran? Nirerespeto ko ang mga patakaran, pero dapat patas. Hinihila ang sirang sasakyan papunta sa bakuran ng New Territory. Kumilos ang mga dalubhasa sa pagkukumpuni. Ginawa ng lahat ang galit na lakas para magkumpuni. Mga kasama, bukas nyo na sila inspeksyonin. Magdamag silang nagkumpuni. Ang paglabag ni Kwang ay iba. Ang komite ng liga ay nagsabi lang ng, pasensya na, nakakainis. 2 sasakyan ang nagkabanggaan. Ang puting sasakyan ay napinsala, kailangan itong ayusin buong magdamag. Naglabas si Kwangkap ng bagong sasakyan. Ang koponan ng karera ng Tandi ay lumusat sa hamog, may sariling numero. Ang bayan bulak ay umaasa, sa wakas ay may pangalan na sila. Si Xiaohai at Kuya Kwang ay nakaupo sa harap, sumakay sa kerahan. Sumusulong ang karera ng sasakyan. Ang unang paglahok ay ang huling punto rin ng bayan bulak, 5 minuto para magsimula. Ang sasakyan na may pinakamababang oras ang panalo. Nagulat ang lahat kung gaano kabilis. Sumulyap lang si Zhang at nakita si Manager Dai sa itaas. Nagmayabang siya, tumango lang, biglang bumili si Xiaohai sa kerahan. Unang oras, 20 minuto at 50 segundo, nalampasan ng pangalawang sasakyan ni Guangke. Pinagalitan siya ni Manager Ye. Sinabing hinahabol siya ng sasakyan ng school principal. May 2 segundong agwat sa datos. Pero bumibilis si Xiaohai. Kailangang mag-focus ang atensyon, ang daan lang sa harap ang mahalaga. Sana maramdaman mo. Habang tumatagal, mas nagiging pamilyar si Xiaohai. Naalala ang sinabi ng kanyang guro, ang isang kurbada ay maaaring nagkataon lang. Pero kung lahat ng kurbada ay pareho, hindi na yun nagkataon lang. Hindi kaya masyadong makitid to. Hindi ba't puro lupa lang dito sa labas? Saan nanggaling ang daming lupa na yan?
puro bangin yan. Preno pa ng kaunti sa kurbada. Sa panahon na hindi nagpapaligsahan, hindi pinapayagang tumapak sa kerahan ng Bayan Bulak, pero gagawin kong para kang umuuwi sa bahay kapag sumampa ka sa kerahan. Bumalik na ako sa training ground. Baliw ka ba? Sa isang kurbada, tumatawa ka ng mag-isa. Ang sarap magmaneho sa daan na to. Pagkatapos ng ikatlong timing point, wala nang kaba. Hindi pa tapos ayusin ang sasakyan ni Zhang Qi, pero pinaandar na nila. Manager Ye, gaano ako kalayo sa unahan ngayon? Bumaba sa 1.5 segundo. Nasa unahan pa rin ba ako? Hinihingi ng nangungunang racer ang lahat ng lakas, pakiramdam niya'y hindi makatarungan. Pero kailangang tapusin ng team ang season sa Bayan Bulak sa perpektong paraan. Nakitang tinanggihan ni Manager Ye, idiniskonekta ng racer. Mapanganib na aksyon, binuksan ng maximum torque. Dalawang sasakyan na hindi magkasama, nag-aagawan sa bawat segundo. Parehong todo ang bigay. Ibigay nyo sa akin ang lahat ng lakas. Kailangan, dalawang pababa, 80 metro. Hindi pa naiaayos ang pagkakabahagi ng lakas sa harap at likod. Hindi na kayang iligtas yan. Kinakabahan ng lahat. Buti na lang, huminto ang sasakyan sa gilid ng bangin. Nawalan ng pagkakataong manalo ang Team Guangke. Lahat ng team ay may pagkakataon, kasama si Xiaohai at sila. Mahigit ng 3,600 beses kong napanood ang video sa loob ng kalahating taon. Narito na, sumugod, 57 minuto, 24 na segundo, 323 bagong kasali. Nakuha ang pangalawang pwesto sa karera ng mga tradisyonal na sasakyang de gasolina. 12 segundo lang ang agwat sa mga high-tech na hybrid na sasakyan. Naipasa na ng sasakyan ang ranggo. Napakahusay ng performance. Dahil dito, nagbago ng estratehiya ang programa. Lumala pa ang panahon. Baka hindi kasing bilis ni Xiaohai ang mga sumusunod na racer. Kung matatapos namin ni Wu Qiang ang karera, parang may pag-asa ang team natin. Si CUNG ay tuwang-tuwa, si Tin naman ay tulala. Pansamantala, walang masyadong binago sa sasakyan. Kung itatakbo ng buo, baka masira ang sasakyan sa daan. Pero para kay Truong, mas kailangan niya ang pag-asa kaysa sa masira at sumuko. Kailangan na ba nating tingnan ang ekspresyon ng iba? Bago umalis, tensyonado ang dalawang tao sa sasakyan. 2 beses sinubukang paandarin ang sasakyan, walang reaksyon hanggang lumapit si Truong sa tambucho at umungol ito. Nakilala ako ng sasakyang ito. Hindi pa nasubukan, kulang ang pyesa, pero hindi nito pinatay ang pangarap. Kung makarating sa dulo, may 3 puntos. Huwag masyadong mag-isip. Hindi ko maiwasang mag-isip. Sa totoo lang, hindi ko rin mapigilan. Isa itong bagay ng karangalan at dignidad. At sa kabilang banda, may mga bagay na kailangang magkaroon ng katapusan. Sa totoo lang, may pagkakataon pa para umatras. Alam ng lahat na hindi pa handa ang karerang kotse na ito. Pero handa na ako. Manalo ng kampyonato ng koponan. Matatalo sa kahihiyan, ang kalahati ng buhay ko ay magtatapos dito. Nakakahiya, kung gayon, matalo ng may dignidad. Nagbibilang pababa, programa ng pagtatagumpay sa takot. Ang mga eksena sa nakalipas na 5 taon ay nagbabalik. Pang-iinsulto, kawalan ng katarungan, nagiging motibasyon. Ang countdown timer ay nagiging 0. Bumalik sa dati ang lahat, lumabas ng base ang karera, nag-iwan ng alikabok. Iba-iba ang nararamdaman ng mga nanunood, may nagpapala, may nanunuya. Magkasundo ang dalawang magkapatid, pero si Zhang ay 5 taon nang hindi nakikipagkumpitensya. Ang kasanayan niya sa pagkontrol ng sasakyan ay clumsy. Paano ba siya magmaneho? Sa palagay ko, nasa medyo mataas na ranggo na siya. Sa tingin ko, hindi rin matatapos ng sasakyan na to. Hindi lang sasakyan, pati siya, hindi rin matatapos. Alam mo ang ritmo, bumabagal ang oras, pero si Anxing at si An Qiang, nagkakaintindihan, hindi na binabanggit. Ha, bakit hindi lumalabas ang pangalan niya dito? Nasaan ba siya? Nasa pangalawang pahina. Masyado na akong matagal na hindi nagbigay pansin sa mga sasakyan. Nasa pangalawang pahina na pala. Siya na rin ang huling tao ngayon, pero bawat liko niya, ang bilis ng sasakyan ni Lau, parang katapusan na niba. Napansin ni Manager Deep ang pahiwatig. Dahil dating kakampi, nahulaan niya ang mangyayari. May isang bagay akong kailangan mong itulong sa akin. Tama nga. Sige,
Alam ko na. Kinontak ng sumagot ng telepono ang racer. Sinabihang magpanggap na pumutok ang gulong. Kapag nakahabol ang programa, ipagpaliban si Ban ng 30 hanggang 40 segundo. Bakit napansin ni Manager Deep na bumibilis ang programa para mauna siya sa kampyon ni Kwang na mas mapanganib? Ang karerang ito, nakikinig kay Theo. Sinabi ni Antin na pumutok ang gulong ng sasakyan. Inosente nilang akala na makakalusot sila. Nagpanggap ang kalaban na nagpapalit ng gulong. Nang marinig ang makina ng sasakyan sa likod, bumalik sila sa kerahan. Sadyang binagalan ang takbo. Ginamit ang alikabok para takpan ang paningin ni Chuong Try. Magreklamo ka, sabihin mo sa sasakyan sa unahan na magbigay daan. Sumusunod ng malapit si Chuong Try. Sinusubukang lumusot, pero parang kauran ang kalaban. Yung sasakyang humaharang sa unahan, bilisan mo, sabihin mo sa kanya na magbigay daan. Bilisan mo. Naririnig mo ba? Anong ginagawa mo? Bilisan mo, yung sasakyang humaharang, bilisan mo, sabihin mo sa kanya na magbigay daan. Dahil dyan, natagalan ng programa at nawala kay Kwang ang kanyang roadbook. Sa susunod na bahagi ng ruta, umaasa na lang siya sa kanyang memorya. Nanunood ka yata ng masyadong maraming F1. Rally ito. Sa rally, walang nagpapalitan ng pwesto at nagbibigay daan. Bakit nakaharang yan sa pagkuha namin ng oras? Nagkukuha rin sila ng oras. Anong oras ang kinukuha niya? Halos 10 minuto na siyang nagkukumpuni ng sasakyan dyan. Nakikipagkompetensya ba siya sa AI? Hindi ba pwedeng makipagkompetensya sa sarili niya? Gusto mong magmura pero hindi mo magawa. Tingnan niyo si Chuong Try, pinagpapawisan si Director Deep. Tumakbo ka pa sa control room para magsumbong, basura ka. Kung nagpapagalingan lang, walang magsasabi. Pero ang pandaraya ninyo, nakakagalit. Nagkabanggaan ang mga sasakyan, nagtama ang mga mata. Dati ninyo akong binubuli. Ngayon, walang pwedeng mambuli sa Team Zindi. Magkadikit ang dalawang sasakyan, hindi naghihiwalay. Lumipad ang sasakyan sa rampa. Apak sa gas, sit stop sa ere. Inapakan niya ulit ang gas, nahabol ang sasakyan sa unahan. Sobrang lapit ng dalawang sasakyan, nagkadikit ang mga side mirror. Walang sapat na espasyo para magpreno. Nakakainis, kumaliwa ang kalaban para itulak sila palabas ng kalsada. Hindi maganda ang sasakyan ng programa, hindi niya kayang lampasan. Alam niyang may matarik na likuan sa unahan. Kailangan gawin katulad noong 5 taon na ang nakalipas, dalawang sasakyan na magkatabi, magkaharap sa kurbadang yon. Programang dagdagan ng revs, ano ba yan? Programang piliting tumalsik ang kalaban at iwanan sa likod. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmumura. Kalmado siyang itinaas ang kaliwang kamay. Bagsak ang plano ng kalaban, nawalan ng 12 segundo, mas malala pa sa pagbabago ng panahon. Dumating ang maitim na ulap, may babalang snowstorm, Kitzbühel. Sa Kitzbühel, nagsisimula ng umulan ng yelo. Chuong Tinyor, sa bundok sa unahan, parang umuulan ng yelo. Okay lang, kaunting tubig lang yan, mas maganda ang kapit ng gulong. Bumubuhos ang yelo. Kahit bumubuhos ang yelo, kailangan pa ring magmaneho. Babalik na lang ba tayo? Bumagsak ang yelo, nabasag ang salamin ng bintana ng sasakyan, biglang bumaba ang temperatura. Mababa ang tubig at langis ng makina, dagdagan ang gas para uminit ang makina. Walang sistema ng pagpapatuyo ng salamin ng sasakyan. Huwag buksan ang bintana, hindi makita ang mga satellite image. Tignan nyo ang data. Hindi man lang bumabagal. Nanginginig ang makina dahil sa sobrang baba ng temperatura ng tubig. Ang tanging paraan ay itigil ang sasakyan at takpan ng tape ang bahagi ng radiator. Pero kapag huminto sila, mawawala ang pagkakataon nila. Kapag hindi sila huminto sa loob ng 2 minuto, sisubog ang makina. May pagkakataon tayong makakuha ng 3 puntos. Sa totoo lang, kung magsisikap lang tayo, laging may pagkakataon. Hindi yan totoo. Maraming beses na akong nagsikap pero alam kong 1 beses o 2 beses lang lalabas ang pagkakataon. 10 sasakyan, hindi bumabagal, sumusulong. Hindi malinaw ang daan, nagmamaneho gamit ang memorya. Mas masama pa ang makina. 10 segundo na lang, sisubog na. Kumapit ka ng mahigpit, susubukan ko lang. Anong gagawin mo? 12, sabay tayong magbilang pababa. Sumusulong ang sasakyan papunta sa kurbada, papunta sa lokasyon. Dito ang plano. Baliw ka na ba?
Sinira mo ang intercooler at radiator. Init na tayo kahit masira pa ang radiator. Pero malutas ang problema sa init. Tataas ang temperatura ng makina, babalik sa dati ang sasakyan. Pero kapag sobrang init, sisubog din yan. At least hindi sisubog sa loob ng 10 segundong ito. Kung ano-anong babala. Tumingin sa unahan si An Kwang, napansin niyang bumabalik ang sugat sa kanang kamay niya. Tinanggap ang trabaho. Unang beses na nagkasundo ng maayos. Ito pala yun. Ulitin. Hilahin dito. Ganyan ang Scandinavian flick. Bumagal ang mundo, naging magandang larawan. Tumalsik ang alikabok, lumipad ang nyebe. Ang preno at gas ay naging sining. Ang karera ng sasakyan ay parang brush. Sumisilay ang sinag ng araw sa mga ulap. Ang problema ay ang epekto ng bagyo sa iyo ay hindi kailanman naging maliit. Umalis sa lugar ng yelo, dagdagan ng pamamahala sa paa, hanapin si Ye sa pangalawang pahina. Ngunit si Zhang ay umakyat sa ika-9 na ranggo, kailangan lang niyang lampasan ang 3 tao pa at sila'y magiging kampyon. Ang temperatura ng tubig, temperatura ng langis, paano ito tumutulo ng paunti-unti. Bawat minuto tumataas ng mga 2 hanggang 3 grado. Nakatulala siya sa harap na para bang may nakita. Ang malabong anino ay siya noong nakaraang 5 taon. Parehong landas ng 2 sasakyan, nagmamaneho ako noon ng napakabilis. Kung gayon, habulin mo iyon, ang anino ay nasa harap mismo. Isang apak sa gas, 2 sasakyan na magkasabay, kaya pa kaya ng programa. 2 sasakyan, nagkasabay, naging isa sa alikabok. Habang nawawala ang alikabok, ang nakaraan at kasalukuyan ay nagiging isa. Ang temperatura ng tubig ay lumampas sa 102. Ang temperatura ng langis ay lumampas sa 104. Hindi na gaanong oras ang natitira. Ilang kilometro na lang ng diretso. Huwag mong pilitin ang makina. Huwag mong pilitin ang makina. Si Manager Ye Zhangqi ay nasa ika-7 pwesto na. Cheesy. Palapit ka na sa ika-6 na pwesto, pero hindi na maayos ang sasakyan mo. Hindi niya pinapansin si Antin, matatag ang kanyang tingin. Umuungal ang makina, nagbabala ang kumikislap na rev limiter. Bumubulwak ang alikabok, walang anumang pagsisisi. Nag-trigger ang engine fault, nagbawas ng proteksyon sa power. Sira ang makina, tumahimik ang mundo, natagpuan niya ang kanyang sarili. Natagpuan nila ang nakaraan, 59 na minuto, 57 segundo, 123. Ang pelikula ay gumagamit ng karera ng buhay bilang isang microcosm. Inilalarawan ng paghihirap at sigasig ng mga nasa katanghaliang gulang. 2 karera ng sasakyan ang lumampas sa espasyo, nagsanib sa isa. Hindi niya dinaig ang kalaban, kundi ang sarili niyang nakakulong sa dilim ng 7 pagkatalo. Ang paglampas sa finish line ay hindi lang pagbasag sa ika-6 na record, kundi pagwasak din sa kayabangan ng panahon laban sa mga ordinaryong tao. Nagbago ang mga patakaran, nawala ang karera, pero ang bakas ng gulong ay dumurog sa yelo. Nakaukit sa alikabok ng bayan bulak, mga alipato. Ang ordinaryong tao, ginagamit ang katawan para labanan ang tadhana. Maliit pero walang hanggan, hindi dapat maging talinghaga. Katulad natin na tumatakbo, sumusulong sa karera ng buhay, kahit walang gintong tropeyo ng tagumpay.